Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 6 pang pulis na sangkot sa robbery-rape case sa Cavite sumuko na. Pagbabalik sa serbisyo ng nabulag na sundalo ipinag-utos ni PBBM. 2025 economic growth target ng bansa posibleng di maabot ayon sa DepEd. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, sumuko na ang 6 pang pulis na sangkot sa pagnanakaw at panggagahasa sa isang grade 9 student sa Bacoor, Cavite. Ayon kay PIDEG Director Brigadier General Elmer Ragay, isa lang sa mga ito ang nakasuhan ng rape, ang team leader na may ranggong Lieutenant Colonel. Noong Nobyembre 22 nang pasukin ng mga pulis ang bahay ng biktima para sa umano'y lehitimong operasyon laban sa kasintahan nitong sangkot umano sa iligal na droga. Nasa restrictive custody na sa Headquarters Support Service sa Camp Crame ang mga naaresto, kabilang ang 8 pulis mula sa PNP Drug Enforcement Group na una nang nadakip sa kampo sa Calamba, Laguna. Ibinalik sa serbisyo at iprinomote sa ranggong major ang Philippine Army officer na si Captain Jerome Hacuba matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkansela ng kanyang Complete Disability Discharge o CDD. Si Hacuba ay nabulag dahil sa isang pagsabog habang nakikipagbakbakan laban sa BIFF noong 2016. Dahilan para mailagay siya sa CDD na otomatikong nagdi-discharge sa mga sundalong hindi na fit for combat. Ngunit matapos mapanood ng Pangulo ang video ni Hacuba tungkol sa kanyang pagre-retiro, agad niyang inatasan ng AFP na ibalik ang opisyal sa serbisyo, bigyan ng spot promotion at i-assign sa mga tungkuling angkop sa kanyang 15 taong karanasan. Kasabay nito, ipinaripaso rin ng Malacanang ang CDD policy upang matiyak na hindi basta natatanggal sa serbisyo ang mga sundalong nasusugatan habang tinutupad ang tungkuli. Ikinagulat at ikinatuwa naman ni Hacuba ang naging desisyon ng Pangulo. Inamin ng Department of Economy, Planning and Development o DepEd na posibleng hindi maabot ng Pilipinas ang full year 2025 economic growth target na 5.5 hanggang 6.5%. Ayon kay DepEd Secretary Arsenio Balisacan, maraming sakunang tumama nitong huling quarter kabilang ang mga bagyo at lindol na nakaapekto sa economic activity dahil sa work at class suspensions. Dagdag pa rito ang mas mababang government spending ngayong taon dahil sa halalan na naglimita sa paggastos ng mga ahensya, pati na ang isyu ng korupsyon sa flood control projects. Gayunpaman, iginiit ni Balisacan na nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa. Aniya ang 5% GDP ay growth pa rin, habang patuloy namang bumababa ang inflation at nananatiling malusog ang banking system. Umaasa rin si Balisacan na maresolba ang isyu ng korupsyon sa flood control projects upang mas mapataas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Zelenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.